Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon po ay ating ginugunita si Santo Domingo, isang pari at tagapagtatag ng lupon ng mga mangangaral, Order of Preachers, na tinatawag ding mga Dominicans. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong sambayanan, naway tuwangan ng ulirang pamumuhay at pagdalangin ni Santo Domingo. Maging tagapagtaguyod nawa sa aming katapatan sa iyo, ang namuhay bilang tagapangaral ng maasang katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila't hamak, ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa akin likain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso at loobin. Isang pusong tapat sa akin likain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso at loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa'yo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso at loobin. Hindi mo na nais ang mga panghandog sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat
ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, sa aking likain, tapat na puso at loobin. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na daigang kamatayan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kaniyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kaniya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit." At mahigpit niyang tinagubilinan ang kaniyang mga alagad na huwag sasabihin na siya ang Kristo. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kaniyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatatanda ng bayan, na mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, "Panginoon, huwag namang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo." Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, "Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na ang lahat. At ngayon nga po mga kapatid, ating tutunghayan sa ating ebanghelyo ang isang malalim na mensahe tungkol sa pananampalataya, pagkilala kay Jesus, at ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng pagiging alagad ni Jesus.
Itinanong po ni Jesus sa kanyang mga alagad kung sino siya ayon sa mga tao. Marami pong mga opinyon, maraming haka-haka ang mga tao. Ngunit ang pinakamahalaga po, paano siya kinikilala ng kanyang mga alagad? Ang tanong po ni Jesus kay Pedro, ngunit para sa inyo, sino ako? Ito po isang tanong na dapat nating sagutin sa ating sarili. Si Pedro, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ay malinaw na kinilala si Jesus bilang ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang pagkilalang ito'y batay sa pananampalataya, hindi sa haka-haka o sabi-sabi. Ang pagkilala po ni Pedro kay Jesus ay nagmula sa kanyang malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. At ito din po isang paanyaya sa atin na ating palalimin ng ating pananampalataya at pagtitiwala kay Jesus. At ang pananampalataya po ay isang gift, isang biyaya, isang kaloob. At tayo ay tinatawag na tanggapin ito ng buong puso. Sa pagkilalang ito, mga kapatid, ibinigay po ni Jesus kay Pedro ang mahalagang tungkulin bilang batong pundasyon ng simbahan. Ang kanyang pananampalataya ay naging batayan ng komunidad ng mga mananampalataya. At tayo rin, mga kapatid, tinatawagan na maging matibay na batong pundasyon sa ating komunidad. Siguro tinatawagan din tayo sa ating pamilya. Alam niyo, mga kapatid, ang hindi ko po makakalimutan sa aking lola, araw-araw po siyang nagdadasal ng rosaryo. Kahit po nakakatulog na, hindi po niya kinakalimutan. Pag nagising ulit, tuloy sa pagdarasal ng rosaryo. At ako po'y curious, Lola, ano ba ang dahilan? Bakit ka nagdarasal ng rosaryo araw-araw? Sapagkat ipinagdarasal ko kayong lahat. Pinagdarasal ko ang mga anak ko, ipinagdarasal ko ang mga apo ko. Mga kapatid, sa ating pamilya nawa tayo maging batong sandigan ng ating pananampalataya. Kumbaga, ikaw mag-aakay sa iyong pamilya. At napakaganda po dito sapagkat makikita natin dito lahat ng mga edad ay narito, inaakay. Bata pa lamang ay hinuhubog na sa pananampalataya sa ating Panginoon. Nang sinabi po ni Pedro na si Jesus ang Kristo, ito po isang pagpapahayag ng tunay na pagkilala at pagsunod. Ngunit nang ipahayag po ni Jesus ang kanyang nalalapit na paghihirap at kamatayan, nagpakita po si Pedro ng takot. Nagpakita po si Pedro ng kawalan ng pangunawa. Kaya po itinuro ni Jesus na ang pagiging alagad niya ay nangangailangan na handa kang tumanggap ng kanyang krus. Handa kang sumunod sa kanyang kalooban kahit na ito ay may kahirapan. Handa ba ninyong buhatin ang inyong krus? Wala pong dapat tayong ipangamba. Wala tayong dapat ipagdalawang isip sapagkat si Jesus mismo binuhat ang krus. Kaya nga, mga kapatid, ang pwede nating tanungin sa ating mga sarili, handa ba akong tanggapin ang aking krus? Ang tanong ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Ito po isang tanong na dapat nating pagnilayan araw-araw. Paano po natin kinikilala si Jesus sa ating mga buhay? Ang ating pagkilala ba sa Kanya ay nagmumula sa pananampalataya o personal na karanasan? Ang tunay po na pagiging alagad ni Jesus, marami po sa atin dito sa Quiapo, tunay na alagad ni Jesus. Ito po ay sa anong paraan ko tinatanggap at pinapasa ng aking mga krus sa buhay. Marami po tayong krus. Sa pagpasok dito sa simbahan, dala-dala ninyo ang mga krus sa inyong pamilya, sa inyong trabaho,
sa inyong karamdaman, sa inyong mga ipinagdarasal, paano ko ipinakikita ang aking pagtitiwala sa Diyos? Kahit may mabigat na krus, kahit nasasaktan ka kapatid. Bilang mga Kristiyano, tayo tinatawagang maging matibay na batong pundasyon. Kaya nga mga kapatid, sa araw na ito, ibinigay sa atin ng Panginoon si Santo Domingo, isang pari, isang ehemplo. Isa po siyang tagapagtatag ng orden ng mga mangangaral o Dominikano. Si Santo Domingo po ay isang halimbawa ng kabanalan, ng karunungan, at ng paglilingkod sa Diyos. Siya po ipinanganak sa Calerwega, Espanya noong 1170. At bata pa lamang siya, malalim na ang kanyang debosyon at pagmamalasakit sa mga nangangailangan. At nung siya po nag-aral sa pamantasan ng Palencia, nagpakita po siya ng malasakit sa mga kapwa niya. Kaya nga, ibinenta ang kanyang ari-arian, bagamat siya'y mayaman, upang makatulong sa mga biktima ng taggutom. Si Santo Domingo po'y tumugon sa pangangailangan po ng simbahan na labanan ng maling katuruan sa timog ng France, kung saan laganap ang heresiya ng Albigensian. At sa pamamagitan ng kanyang pangangaral at halimbawa at simpleng pamumuhay, marami pong taong nakabalik sa tamang pananampalataya. At noong 1216 ay opisyal na kinilala ng simbahan ang orden ng mga mangangaral or Order of Preachers na tinatawag nating mga Dominikano. At ang pangunahing layunin po ng mga Dominikano ay magturo at mangaral ng Ebanghelyo. At naging instrumento po si Santo Domingo sa pagpapalaganap ng karunungan at pagmumulat sa pananampalataya. At ang kanilang pagmamahal po sa katotohanan ay nagbunga ng maraming mga santo sa ating simbahan. Kaya mga kapatid, taglay po sa buhay ni Santo Domingo ang pananampalataya at debosyon. Ang kanyang dasal at sakripisyo na bigay ng lakas upang magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Tayo rin mga kapatid, tinatawagan at hinahamon ng Poong Jesus Nazareno, ikaw ba, gaano mo ako kakilala? Ikaw ba, gaano mo ako kamahal? Kapag tayo po'y nagmamahal sa ating tunay na Panginoong Jesus Nazareno, tiyak, masasabi nating, Panginoong Jesus, kilalang kilala kita. Panginoong Jesus, mahal na mahal kita. Panginoong Jesus, susundin kita. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang ating pinagninilayan ang simulain ng ating simbahan, manalangin tayo ng may bukas na puso sa ating Diyos Ama para sa sarili nating pangangailangan at ang pangangailangan ng sandaigdigan. Ang ating itutugon, buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Buhay na Diyos, paspasan mo ang iyong bayan. Ang mahal na Papa, ang tagapagmana ng tungkulin ni San Pedro, naway gamitin ng matalino at ayon sa kalooban ng Diyos ang kapangyarihan ng susing ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, paspasan mo ang iyong bayan. Sa mga may tungkulin ng pamumuno sa mga lipunan, naway hindi manaig ang kapangyarihan ng kasamaan. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, paspasan mo ang iyong bayan. Sa paningin ng mga sumasampalataya, naway hindi mawala si Kristo na kanilang panulukang bato at pundasyon ng buhay. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, paspasan mo ang iyong bayan. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway maalalayan at matulungan ng kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, paspasan mo ang iyong bayan. Ang mga namayapa na sa buhay na ito, naway makatagpo ng kapahingahan sa kaharian ng Diyos.
Manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Amang pinagmumula ng lahat ng karunungan, ipinagkatiwala ng iyong anak ang kaniyang kapangyarihan sa simbahan habang iniaalay namin ang aming mga panalangin. Tulungan mo kaming maging ganap ang iyong kalooban sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. aming alay sa iyo, Panginoon. Ang tinapay at alak iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay ng Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga inihahain naming panalangin ay tunghayan mo pakundangan sa pakiusap ni Santo Domingo. Sa katatagan dulot ng paghahaing ito, pagtibayin mo ang mga nagtatanggol sa pananampalataya. Pakundangan sa pagtatangkilik na kagandahang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ngayong si Santo Domingo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal kasama si Santo Domingo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng piging mong banal, ngayong ginugunita si Santo Domingo, ay lubusan nawang pakinabangan ng iyong sambayanan, na napanariwa at napamunga sa kanyang pangangaral, at naway matulungan ng kanyang pagdarasal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nuestro God Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro God Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro God Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro God Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.